ang makapagtaguyod doon sa mga programa ni Tatay Digong, pinaka the best persons, yung mga anak niya. Marami pong kumuha, kinote po kayo sa inyo pong post kahapon na tandem na Sara Baste Mm, 2028 for sure, na alaan mo na maraming mga humugot doon. Ito ba ay personal na opinion or kagustuhan, or may ano ba dito ang PDP Laban, kasi kayo rin po ay no. kabilang sa PDP Laban. Ano po yung dahilan din, attorney, bakit Sara Baste ang inyo pong na-post doon na umani rin po ng reaction mula sa public? Una po, klaruhin ko talaga, personal ko lang po yun na opinion. Okay? Wala pong kinalaman ang PDP laban yan. Wala pong kinalaman yung ibang tao man, no? Nirerespeto ko po si Senator Rodante Marcoleta, no? Nirerespeto ko po si Senator Cayetano. Nirerespeto ko na grabe yung aking brother in faith, si Senator Robin Padilla. Nirerespeto ko ang number one senator, si Senator Bongo at iba pang vice presidentials. Pero yung personal na opinion, pag-weigh ko kasi, ang tingin ko kasi, si Senator Rodante Marcoleta is a very good candidate for VP. Pero nung nakita ko yung mga sessions doon sa Senado, napakasayang kung walain natin siya doon. Siya yung isa sa mga vanguards natin doon. Pareho din kay Senator what's it called, this Cayetano. Kinakailangan natin sila doon, no? So, kinakailangan natin sila doon. Kaya dapat nandun sila sa Senado because they are really fitted to be senators, no? Wala na tayong tagapagtanggol, na tayong mga debatista kung walain mo doon si Senator Marcoleta at saka si Senator Cayetano. Napakagaling nila na mga abogado kaya kinakailangan natin sila sa Senado. Si ano naman, si Senator Robin Padilla, no? Napakabagay sana na maging vice presidente. Pero kung walain mo siya sa Senado, wala na kaming boses ng mga Muslim doon. Oo. At yung malaki yung puso niya. Siya yung may pinakamalaking puso na ating senador. So, kailangan natin din siya doon sa Senado. Si Senator Bongo naman, advocate for health, no? Nakikita natin na mas epektibo siya kung nandun pa rin siya sa Senado. At ang nakita ko kasi, to ensure continuity, no? Kinakailangan na sino ba ang makapagtaguyod doon sa mga programa ni Tatay Digong, pinaka the best persons, yung mga anak niya. So, yung para ma-ensure natin yung continuity, sa tingin ko lang, personal na opinion ko lamang yun, ay dapat yung kapatid niya, si Mayor Baste Duterte, na para maipatuloy natin yung mga programa ng mga Duterte. Kasi 6 years is too short for a very good president, while too long for a very bad president. Kaya nga, let us learn from the lessons of the present presidency. Oh. Kung hindi nag-give in si BP Inday, siya sana ang presidente ngayon. Nag-give in, nag-trust siya doon kay Presidente Marcos. Anong nangyari sa atin? Nagkaletsi-letsi tayo. Maski nakaibigan sila masyado ni Ma'am, no offense man, kay Ma'am Amy Marcos, hindi rin makontrol ni Ma'am Amy Marcos yung kanyang kapatid. Tingnan natin kung saan tayo ngayon. Halos nasa kangkungan na tayo ngayon. Opo. Di natin na mahirap. Kung ang vice presidente si Baste, hindi talaga niya tatraidorin yung kanyang kapatid. Di siguraduhin natin yung vice presidente natin ay hindi tatraidor sa ating presidente at may continuity yung policies. Kaya dyan, nag-post ako. Sana hindi magalit yung ating mga kaibigan ng mga senador. Opinion ko lamang po yun. Pwede po ako magkamali. Opo, attorney, ang common na critic din yan, possible, is yung kagaya ng kanilang pag-question sa kakayanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, alam mo naman, na sasabihin nila, galing lang yan sa LGU, lokal na pamahalaan. Anong kakayanan yan na maging presidente? Hindi yan naging national figure. Kasi sa mahabang panahon po, attorney, yung mga nagiging presidente po natin, nagiging, kumbaga, ang ano nila is national figure talaga sila, sa mga national agency or naging mga
senador, pero na-break lang yan yata sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, na though siya ay galing sa lokal, no, sa isang lokal na pamahalaan sa Mindanao, sumikat naman siya at naging national figure din. Nakilala din siya dahil sa style ng pamumuno. Ano po yung magiging ano nyo po dyan? Tingin nyo po Well, na bakit karapat dapat silang itong dalawa, Vice President Sara and si Mayor Baste? Well, insofar as Vice President Sara Duterte, I think there is no issue anymore about her competence, no? Kasi nakadaan siya mayor for a long time, no? As what's you call this, as a local chief executive of Davao City, and she has proven herself as an excellent local official. And she has already trained herself also for a national office, being a vice president, no? And she has seen the terrain already, and she has studied the laws, and she has likewise studied the policies, and she can really be a very good and effective president for our country. Insofar as Mayor Baste Duterte is concerned, he has likewise, no, proven himself as a competent local official. Naging vice mayor siya, naging mayor siya, and ngayon na fitted talaga siya na magiging vice president in order to prepare him for the presidency after 6 years, no? Kaya nga meron siyang magiging role din diyan, no? I'm sure kung pipiliin siya ni Vice President Sara, alam ko po na may nalapitan na si Vice President Sara Duterte. I acknowledge that. Pero vinoice out ko lang yung opinion para naman na malaya naman, this is a democratic country, baka makita din yung perspective na pinipresent ko ngayon about the need for continuity and the need to ensure that we are free from any betrayal. We are free from any courses of action that may defeat the purpose of continuity of policies. Kaya nga, who knows, no? Baka makita yan na perspective na yan na ultimately it can be good for our country, no? So that there is really continuity of policies, then baka masunod yan. Pero kung hindi, at least nakapagsabi ako kung ano yung opinion ko. Hindi naman ako nagsasabi na ito na ifa-follow natin. Sinuggest ko lang yan, flinote ko lang yan kasi sa tingin ko ito po yung nakakabuti sa ating bansa. Wala tayong continuity of policies. Sayang masyado yung na simulan ni Tatay Digong yung build program natin. Nagkaroon pa tayo ng pandemic pero nakaya natin yung pandemic dahil sa kanyang strong leadership. Tayo ngayon maski nagyera na doon sa Middle East, ang pinag-uusapan natin ay impeachment process pa rin, no? Kung panahon ito ni Tatay Digong, he would have put a stop to this. 'Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, there was a move also to have Vice President Robredo to be impeached. Sabi ni Tatay Digong, tigil niyo yung mga kalokohan niyo yan. We should concentrate in the development of our country. O anong ginawa ng mga congressmen? Di nag-stop sila because there was strong leadership. Sa panahon ngayon,